Para mapapasalamatan ng Diyos sa kabila ng ganun ang nangyayari. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw'y magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo. Kahit konting bagay na ginawa sa atin ng isang tao, dapat tayo marunong magpasalamat. Pagising natin kanina, nagpasalamat ba tayo sa Diyos? Pag sinabing kalooban, kagustuhan ng Panginoon na magpasalamat ka sa lahat ng kalagayan. Ating pong topic ngayon sa umagang ito ay gratitude and thanksgiving in times of trials. Diba? Napaka hirap gawin ang magpasalamat sa kabila ng mga problema. Tama ba? Mahirap, di ba? Mapasalamat ka, masakit yung kamay mo, masakit yung bulsa mo, masakit yung nararamdaman mo, hindi maganda yung pangyayari sa paligid natin, sa mundo. Para mapapasalamatan ng Diyos sa kabila ng ganun ang nangyayari. Yan po ang topic natin sa umagang ito. Sabi nga nang nakuha ko na sabi diyan, does God really expect me to give thanks during hard times? Talaga bang ang Panginoon ay nag-aano sa akin, nag-expect sa akin na ako ay magpasalamat sa kabila ng mahirap na sitwasyon o panahon na aking nararanasan. Bago po bilang paggalang sa kanyang salita, ating pong buksan natin mga Bible. Ating basahin, tayo po ay magbasa. Tayo po ay magsitayo. Santiago 1:2, 2-3-4. Ating pong basahin ito ng sabay-sabay. Yan. Yan po. Yan po sa naka-screen. Tayo po ay sabay-sabay. Ready po, begin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating panampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tayo po'y sandaling manalangin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na muli mo kaming dinako sa aming pong panambahan. Papasalamat po kami sa bagong buhay. Muli mo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Salamat po, Diyos, sa kabila na kami ay nakagawa ng kasalanan, kayo po ay handang magpatawad at maglinis ng aming karumihan, ng aming kasalanan. Kayo po ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral sa iyong salita. Talagang aming lubusang maunawaan kung bakit kami dapat magpasalamat. Sapagkat una, ito po yung utos ninyo na kami ay magpasalamat. Sapagkat kayo natutuwa kung kami ay marunong magpasalamat sa anumang pangyayari, anumang aming pong dinaranas, kami po ay turuan mo na kami ay matutong magpasalamat. Kayo po ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral sa umagang ito. Amin po nang iwaksi ang mga bagay-bagay na maaring makapagdulot sa amin ng hindi namin pag-focus sa iyong salita. Kaya kayo po ang siyang manguna. Ito po aming dalangin. Namin pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pinamakaw na. Diba? Sa ating pong talata sa umagang ito, makita po natin dito na ang background po ng Santiago na ito ay ang mga Hudyo noon, sila po ay dumaranas ng iba't ibang pag-uusig. Sila ay pinag-uusig dahil po sa kanilang panampalataya sa Panginoon. Iba ay pinaparusahan, iba ay pinapalayas. Yun po ang kanilang nararanasan noon. Kaya nga sabi dito ni Santiago sa kanila na sila ay, sabi doon? Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Di ba mahirap pong maging masaya kung ang asawa mo ay nasa ospital. O anak mo ay nasa hindi maganda yung di ba? Tama ba? Hindi mahirap. Pero di ba sabi nga sa tala natin nakaraan sa 1 Thessalonians 5:18, sabi doon, sa lahat ng pagkakataon, ikaw'y magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo. Diba? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi diyan, sa ating pag-unawa sa mga pagsubok sa buhay,
Gaano na katagal mula noong huling hinarap mo ang isang pagsubok sa buhay? Yan. Gaano na katagal? Yung naranasan mo ba yung pagsubok? Diba? Naranasan mo ang pagsubok na naganap sa buhay mo. Kasi bilang Kristiyano, dadanas ka talaga ng pagsubok eh. Padadaanin ka ng Panginoon sa pagsubok. Sabagat hindi naman niya susubukin ang isang tao na walang relasyon sa Panginoon. Tama ba? Hindi niya pararanasin. Pangalawa, tunay na pagsubok na sumubok sa iyong panampalataya. Mahalagang panatilihin ang tamang pananaw kapag dumarating ang mga pagsubok. Ang halimbawa nito mga kapatid ay walang iba. Titignan natin sa salita ng Panginoon sa Bible. Si Job. Di ba? Ano po nangyari kay Job? Yung kanya mga anak ay namatay, yung kanya mga ari-arian, ninakaw, at higit pa doon, siya ay nagkaroon ng karamdaman. Ano yung karamdaman niya? Nagkaroon siya ng boils mula ulo hanggang paa. Makati yun. Makati. Pero, ano ang sabi ni Job? Ba? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pero yung asawa niya pwede hindi kinuha. Ha? Diba? Ano masabi ng asawa niya? Bet di mo sumpayin yung Diyos mo at mamatay ka na. Diba? Pero sabi ni Job, purihin pa rin ang Panginoon sa ganong sitwasyon ng kanyang tinanas. Hindi lang yan, maging si Joseph, di ba? Si Joseph the Dreamer, na siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Diba? Binenta siya ng mga kapatid niya. Pero po ano nangyari? Sabi ni, nang sila ay nakita-kita na, sabi niya, bagamat ginawa niyo sa akin na yon, pero hindi ko kayo hindi ko magiging kandi sa inyo. Binigyan pa rin ni Joseph yung kanyang mga kapatid. At maging si Apostol Paul, nang siya po ay nakaranas ng makulong sa Pilipos, Book of Philippians. Diba sabi ni Paul, magalak kayo. Lagi kayong magalak. Sabi ni Apostol Paul. Sa kabila na po siya ay nasa kulungan. Yan po yung kanyang pananaw. Dapat na maging pananaw natin sa pagdating po sa pagharap sa pagsubok. Sa matinding pagsubok. Diba? Ano sabi niya? Paano magpasalamat sa mahihirap na panahon? Sabi niyan, ang pagiging mapagpasalamat sa mga oras ng kagipitan ay umahantong sa iyo sa isang lugar na walang pag-alinlangan ng pagtitiwala sa Diyos. Sabagat alam ng Diyos ang mga layunin para sa iyo at gumagawa siya sa iyo kahit na sa kabila ng sakit at pasakit at kaguluhan. Amen ba? Gumagawa ang Diyos, kumikilos sa buhay natin sa kabila ng ating dinaranas na pagsubok. Kung talagang natitiwala ka sa Kanya. Si Job ay nagtiwala, si Joseph nagtiwala, si Paul nagtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Tayo po, kumusta po tayo mga kapatid? Paano tayo nagpapasalamat sa kabila ng ikay walang trabaho, di ba? Wala kang trabaho, yung anak mo may sakit, asawa mo may sakit, yung kinikita mo hindi sapat, kulang. Paano ka magpapasalamat sa kabila ng mga nangyayari sa buhay mo? Tapos, pati yung problema ng iba, pinoproblema mo. Di ba? Kapanood mo ng TV, social media, yung mga corruption, di ba? Dahil pag yun lagi mo pinapanood, ano magiging mo? Damdamin, magagalit ka rin. Di ba? Magagalit ka na, hindi na maganda yung mo. Imbis na ipanalangin mo, yung bayan natin, di ba? Ipagpasalamat mo na dahil sa baha, nabulgar yung yung korupsyon. Kaya salamat sa baha. Di ba? Salamat tayo sa baha. Dahil pala yung pera pala bumabaha sa ating pamahalaan. Kaya pasalamat tayo. Paano tayo magpasalamat sa mahirap na panahon? Yan po natin, titinan po natin. Una, sabi po dyan, ito ay isang panawagan sa Biblia na magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Ang sabi ni Paul,
Magpasalamat kayo sa lahat ng kalagayan sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Talagang pag sinabing magpasalamat, talagang gagawin natin. Sapagkat sa oras na hindi pa natin ginawa, ang magpasalamat na galing sa ating mga puso, ay tayo po ay nakakasala sa Panginoon. Kahit konting bagay na ginawa sa atin ng isang tao, dapat tayo marunong magpasalamat. Diba? Kasi iba, binigyan mo na nga, kulang pa. Ayaw pa magpasalamat. Ito lang mabibigay mo sa akin, ito lang, wala na. Ha? Dapat tayo magpasalamat. Binigyan ka na nga, reklamo ka pa. Diba? Demanding ka pa. Diba? Magpasalamat ka, binigyan ka. Dapat nga, di ka bigyan kasi hindi ka marunong magpasalamat. Reklamo ka pa. Diba? Sabi diyan, dapat tayo magpasalamat sapagkat ito ay utos ng Panginoon na dapat nating gawin. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Ito ang kalooban ng Panginoon. Pag sinabing kalooban, kagustuhan ng Panginoon na magpasalamat ka sa lahat ng kalagayan ng ating buhay. Amen ba? Kumusta po tayo? Marunong ba tayo magpasalamat? Pagising natin kanina, nagpasalamat ba tayo sa Diyos? Panginoon, salamat. Ako ay buhay pa ngayon. Diba? Pasalamat tayo sa Panginoon. Pangalawang gagawin po natin, dapat tayong magpasalamat sa panahon ng kagipitan. Pangalawa, alalahanin ang katapatan ng Diyos sa sa nakaraan. Diba? Ano ba yun? Ano ba yung mga ganun? Sabi dito ng awit 77:11, alalahanin ko ang mga gawa ng Panginoon o alalahanin ko ang iyong mga himala noong unang panahon. Paglalaan ng oras upang pagnilayan ang mga sandali kung kailan dumating ang Diyos sa hindi naasahang paraan para sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin na gumawa ang Panginoon. Alalahanin mo kung paano ka tinulungan ng Panginoon nang ikaw ay merong problema na dinadaanan noon. Alam mo, yung tatay mo nagkasakit, nanay mo nagkasakit, tatay, anak mo. At gumawa ang Panginoon ng isang bagay na hindi mo akalain na mangyayari. Ganun kumilos ang Panginoon, hindi mo alam kung paano siya kikilos sa buhay mo. Sabagat ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi mo alam kung paano siya gumagawa sa mga buhay natin sa oras ng kagipitan. Sabagat ang Diyos, hindi siya huli, hindi rin siya, siya po ay laging sakto sa ating mga pangailangan ng buhay natin. Hindi siya nagpapabaya. Ba? Kaya nga kung yung babalikan yung kwento ni Job, hindi po, sabihin yung kanyang paghihirap na sakit niya at nawala yung kanyang mga anak, yun po ay binalik ng Panginoon. Binalik ng Panginoon yung kanyang mga bagay na nawala sa kanya. Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga anak. Sabi nga doon, yung anak niya, ang anak niya ay maganda ang naging anak ni Job. Diyan sa huling pero yung makita natin, sa kabila na yung kanyang naranasan sa buhay ay ganun, pero yung kanyang mga kaibigan, ay sinisisi pa siya. Diba ano sabi ng kaibigan niya? Ay baka may kasalanan ka, ba't kami ganyan? Mapang si mga kaibigan niya, mapang husga. Pero anong ginawa na Job? Hindi siya nagiganti sa mga kaibigan niya. Yun ang patunay na nagpapasalamat si Job sa mga pangyayari sa buhay niya na nagdaang mga taon na siya ay pinagpala ng Panginoon at patuloy na pinagpapala dahil patuloy siyang nagtitiwala at nagpapasalamat sa Diyos. Dapat ganun tayo. Marunong tayo magpasalamat sa mga alalahanin natin kung yung mga nagdaan sa buhay natin kung saan ang Diyos ay naging tapat sa atin. Alalahanin natin yon, yung kabutihan. Hindi po katulad sa mga tao ang naaalala ang madaling malimutan yung mga kabutihan na ginawa mo
Minsan ka lang nagkamali, parang ayaw ka ng patawarin. Di ba? Ano ayaw patawarin? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Diba? Naalala yung nakaraan, di ba? Utang na loob. Pwedeng gamitin sa maganda at hindi sa maganda. Yung utang na loob. Kaya paano natin alalahanin ang nakaraan na kung saan ang Panginoon ay kumilos sa atin? Una, sabi niya, pangalawa, iniligtas tayo mula sa mga imposibleng sitwasyon, binigyan tayo ng kapayapaan sa kaguluhan. Ang paggawa ng ating mga pagsubok sa mga ng pagsubok sa atin ay patotoo na tumutulong sa atin na manatiling may pag-asa kahit sa madilim na panahon ng buhay. Siyempre, nagiging patotoo yung ating naranasan na tumulong ang Panginoon sa atin ay pwede nating ibahagi. Pwede tayong maging halimbawa sa mga nagdaraan doon sa pagsubok na yon. Diba? Pwede mong share sa kanya, ano mo, ganito ginawa ko nang ako ay dumadanas nito. Kung paano kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Dapat ganun din ang gawin mo. Magtiwala ka sa Panginoon na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yan po yung alalahanin natin kung paano po kumilos ng Panginoon sa ating nakaraang mga dinanas natin kung paano siya kumilos sa buhay natin. Meron nangyari sa buhay natin na ganyan na kumilos ang Panginoon. Pangatlo, may layunin sa pagsubok. Yan. Ang sabi niya ni Santiago, sabi niyan, ituring ninyong itong purong kagalakan pagka kayo'y dumaranas ng sari-saring pagsubok. Sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya meron pong kung mayroong, kung baka sa yung mga yung mga nag-gym, yung mga nagbubuhat ng barbell. Kasi hindi lalaki ang katawan mo, hindi lilit ang tiyan mo, kung hindi mo mararanasan yun. Di ba? Meron nga silang no pain, no gain. O, di ba? Kailangan talagang masaktan ka para mag-gain mo yung minimiti mo na muscle. Di ba? Kung gusto mo magka-abs. Kung gusto mo magka-abs. Di ba? Gusto mo magka-abs. Kaya sabi dito, kung tayo ay sabi diyan, kung tayo talaga ay marunong magpasalamat sa Panginoon sa mga pagsubok na sa ating panampalataya, ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi diyan, hinikayat tayo ng salita ng Diyos na tingnan ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon para umunlad at tayo ay matuto. Yan. Diba? Tayo ay dadanas talaga ng mga pagsubok para tayo matuto. Para tayo matuto tayo sa pagsubok na dadanasin natin. Diba? Sa mga pagsubok. Para tayo po ay lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon. Sabi diyan, yung pangatlo, ang Diyos ay palaging kumikilos sa magitan ng mga hamon na ito upang pinuhin tayo, hubugin tayo, ang ating pagkatao at palalimin ang ating pananampalataya. Parang ito yung alam nyo ba yung gumagawa ng mga palayok? Diba, yung mga jar? Diba, yung mga yung mga naghihulma? Dumadaan sila sa yung umikot na gano'n. Pinapakinis yun pinapakinis yung palayok. Yung battery, ginagawa din yun umikot na doon sa inaalis yung mga magaspang. Ganoon din tayo mga kapatid. Habang tayo dito sa mundo, tayo mga Kristiyano, ang Diyos yung naguhubog, nag-aalis ng ating mga mga dumi, mga para tayo maging makinis tayo. Alis yung mga bato-bato, yan. Ang Diyos po yung sa atin, naguhulma. Kaya kung tayo ay hindi nagpapahulma at hindi ka nakakaranas ng paghulma ng Panginoon, maaaring ang tanong, anak ka ba ng Diyos? Anak ba ako ng Diyos? Diba? Kasi walang Kristiyano na hindi dadanas ng pagsubok at hindi siya pipinuhin ng Diyos. Kaya tayo po ay dadaan talaga doon. Bawat isa sa atin. Para
tayo ay sabihin, kasi ang papunta natin, ang patungo natin ay sa langit, sa lugar na walang kasalanan. Kaya dito pa lang sa lupa, para na tayong tayo ay inano niya, dinedevelop tayo para pagdating doon talagang na tayo, maganda na yung ating hindi na tayo, sabihin, matutuwa ang Panginoon kung tayo ay namumuhay ng merong kaayusan ng kabanalan. Yan po ang Panginoon sa buhay natin. Paano siya kumikilos sa ating mga buhay para tayo hubugin at palalimin yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng ng isang nakuha ko sa sabi ni T.T. Jakes, sabi sa kanyang aklat, crushing, sabi niya, God turns pressure into power. When faced with calamities, we believe our fears of destruction and forget that God is present, even though He may be hiding from our physical senses. But a hidden God does not equal an absent God. Like a grape transformed into wine, God is training us to recognize Him in another form. Naintindihan nyo ba? English yan. Ibig sabihin, pag tayo po yung maharap sa mga kalamidad ng buhay natin, ng mga paghihirap, mga pagsubok, na sa kabila na tayo natatakot tayo, ang Diyos ay nandoon. Nandoon ang Diyos. Di ba? Even na hindi natin siya nakikita, pero nandoon ang Diyos. Gumagawa siya. Sabi nga dito, katulad ng ubas, ubas na naman. Ubas, grape, sabi niya, ito ay nagiging, magiging alak siya, into wine. Nagiging wine siya. Yung ubas. Kaya, tayo po ay inaano ng Panginoon. Tinatrain tayo ng Panginoon para tayo lalong mamunga. Di ba sabi sa John 15, pinuputol niya ang mga sanga, yung mga pinupro niya para lalo pang magkabunga. Yan. Para tayo magkabunga. Yan po yun. Kaya pasalamat tayo kung tayo ngayon ay umaharap sa mga pagsubok. Imbis na, kasi iba, pang may pagsubok, nagagalit sa Diyos. Bakit ako? Lagi na lang ako. Bakit ako? Di ba? Pero, talungin mo kung bakit ikaw. Siguro hindi ka pa rin natututo. Di ba? Kasi hindi naman bibigay sa iyo yung Diyos yung pagsubok na hindi mo kayang malampasan. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 10:13, na walang pagsubok na ibibigay sa iyo ng Diyos na hindi mo kayang malampasan, magbibigay siya ng paraan para ikaw ay magtagumpay. Amen ba? Tutulungan ka ng Panginoon. Kaya kung may pagsubok tayo, huwag tayo kagad lalapit sa Bombay. Lapit tayo sa Diyos, una sa Diyos. Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin kung paano niya ipuprovide yung ating mga pangailangan. Kasi iba lumalapit sa Bombay, o kaya kay pastor, lumalapit. Diba? Yan po yun. Kaya, yan po yung yung sinabi dito ni TJ Jakes. Kaya dapat po tayong tanggapin natin yung mga pagsubok nating kinakaharap po. Pangatlo, pangapat muna tayo. Pangapat po. Course 12 na pala. Pangapat po, yakapin ang kaloob ng presensya ng Diyos. Alam po sabi ni David sa awit 23 verse 4 to 5. Bagaman ako'y lumakad sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong tungkod at ang iyong pamalutoy. Inaaliw nila ako. Nagsalita si David ng may kumpiyansa tungkol sa kanyang patitiwala sa Diyos. Nang ipayag niya na kahit sa pinakamalalim na kadiliman, hindi niya hinahayang lupigin siya ng takot. Bakit? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos sa kadiliman. Kung tayo ngayon ay lumalakad sa mga madilim na buhay natin na may pagsubok tayo, isipin mo na ang Diyos ay nandyan. Ang Diyos ay nasa atin na handang gumabay, tumulong sa atin. Kasi mga tupa noon mga tupa, diba? Talagang sila sila ng mga kanilang mga pastol na nangangalaga sa kanila. Kaya kami tungkod yun diba? Yung tungkod yun,
Yun yung ano, yung pang ano niya sa mga aso, mga lobo na pwedeng magano sa mga tupa noon. Kaya meron siyang pamatok. At yun yung ginagamit sa tupa yon. Kasi yung mga tupa minsan pasaway. Pinangano niya yung pag yung tupa ay umano sa ano niya. Kaya iyakapin natin na ang Diyos ay nasa atin. Kaya ang tanong dito, nakarating ka na ba sa puntong iyon sa iyong paglalakbay bilang Kristiyano? Dumaan na ba tayo sa dilim ng mga problema, ng mga pagsubok? Paano natin hinarap yung mga pagsubok na yon? Dapat nating isipin na ang Diyos ay naroon, nasa atin ng Panginoon. Kaya nga, ano ang pangako niya sa mga alagad? Ano pinangako ng Panginoon sa mga alagad ng siya ay nandito sa lupa? Sabi ni Jesus sa mga alagad, ako'y makakasama mo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ka kailanman nag-iisa bilang isang anak ng Diyos. Kung ikaw ay nasa itaas ng dagat o nakikipaglaban upang manatiling lumulutang sa mga bagyong tubig, alamin na ang Diyos ay naroroon sa iyo. Diba? Kasi minsan dadaan tayo talaga sa mga mga ng pagsubok. Diba? Naalala niyo si Apostol Pedro? Diba? Si Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pedro sa Panginoon, Panginoon, papuntahin mo nga ako dyan. Yan, nandun sila sa ilog. Sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka dito. Kaya nakita naglalakad si Pedro doon sa tubig. Nakalakad na siya sa tubig na nakatingin sa Panginoon. Pero nang siya ay yung kanyang binago, yung kanyang mata, paningin, tumingin siya dito sa kabila, nakita niya yung mga alon, nakita niya yung mga Ay, ano nangyari? Siya ay lumubog. Minsan ganun tayo mga kapatid sa Panginoon. Di ba? Minsan ganun tayo. Imbis na tumingin tayo sa Panginoon, lagi tumitingin tayo sa mga sa ibang dimension. Kaya yung ating focus nawawala dahil sa iba tayo tumitingin, hindi sa Panginoon. Dapat sa Panginoon ka lagi titingin. Diba sabi nga ng sabi sa, di ba, Hebreo, chapter 11 ba yun? Sabi doon, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yun po yun. Kaya sa oras ng mga pagsubok, mga kapatid, alalahanin natin na ang Panginoon ay nandyan lagi sa atin. Hindi niya tayo bababayaan. Kaya nga sabi nga niya sa awit 34:18, sabi diyan, sa mga mahirap na oras na iyon, palalahanan na ang Diyos ay laging malapit sa mga bagbag na puso. Sa halip na magtuon lamang sa sakit o pasakit o problema o kalungkutan at kaguluhan sa loob, hayaan ang magpasalamat at baguhin ang iyong pananaw upang pahalagahan ang kaginhawaan, kapayapaan, pagiging malapit sa Diyos na nangako na hindi ka kailanman pababayaan. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Diba? Yung word na to laging, diba, narinig ko to pag siguro sa inyo narinig nyo rin to, diba? Pag merong nilibing. Di ba, naalala nyo Di ba, pag minilibing yung kanta Dapat, hindi lang sa pag may patay natin, iisipin yun. Huwag natin hintayin na mamatay tayo bago natin mawalala na hindi tayo iiwan ng Diyos. Habang tayo buhay, alam natin na ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Amen ba? Huwag natin hintayin na mamatay tayo para alamin lang na hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Yun. Ano po ang mga practical, next slide, mga practical na paraan upang linangin or talagang ating rin ang pasasalamat sa mahirap na panahon? Una, panatilihin ang isang journal na pasasalamat. Ibig sabihin nito, isulat natin yung dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Diba? Sulat natin para hindi mo malimutan. Diba? Sabi niya, ano ang dapat mong ipagpasalamat sa pagtatapos ng bawat araw? Yan.
Magugulat ka kung gaano karami ang dapat mong ipagpasalamat. Gumagawa ba tayo niyan? Ng listahan ng pasasalamat? Wala, no? Siguro gagawin natin listahan ng utang. Utang ko to. May utang ko, bayaran ko to. Diba? Yan po yun. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon sa magitan ng pagsulat ng, ng notes. Yan po yun. Pangalawa. Sabi dyan, ano pangalawa? Yan. Pagnilayan ang nakapagpapatibay ng mga kasulatan. Ito na yung tinatawag po na magano tayo ng salita ng Panginoon. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Sabi sa Kawikaan 4:22, sapagkat sila'y buhay sa nakakasumpong sa kanila at kagalingan sa kanilang buong laman. Ang paglalaan ng oras upang pagnilayan ang salita ng Diyos ay isang dakilang espiritual na disiplina na nagsisilbing palaging paalala ng kanyang mga pangako. Sa gayon ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagdaragdag ng ating pasasalamat. Kumusta po yung ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon? Sapagkat napakalaga na ating minememorize ang salita ng Panginoon. Diba? Mahalaga po yun na ating pong huwag natin sabihin na matanda na tayo, hindi yung dahilan na para tayo ay hindi na mag-memorize salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin. Diba? Sabi ng Panginoon sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Heaven and earth will pass away, but my word ay hindi lilipas. Ang salita ng Panginoon. Lilipas yan, cellphone mo, mga hawak mo, mawawala yan. Pero yung salita ng Panginoon ay hindi mawawala kailanman. Hindi maagaw, hindi mawawala po sa atin yan. Pag ating pong, para po tayo lumalim, yung ating panampalataya, lumakas ang ating panampalataya, ating pong talagang pagnilayan ang salita ng Panginoon. Kaya nga mayroong devotion eh. Di ba, lagi ako nagpapadala ng daily bread. Dahil yun ay natin, kailangan natin yun. Di ba, sapagkat sabi po ni Matthew, sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Pinagalog ko na kasi para natin. Hindi lang tayo puro pandesal. Di ba? Dapat salita ng Panginoon ating pagbulay-bulayan. Pangatlo po, palibutan ang iyong sarili ng tapat na komunidad. Ito yung tinatawag na fellowship. Yan. Fellowship, napakalaga po yan. Sabi dyan, ang mga komunidad na puno ng panampalataya ay tumutulong sa atin na maitaguyod ang maka-Diyos na relasyon at bumuo ng makabuluhang koneksyon sa iba pang mga kapwa manampalataya na maaring magikayat, manalangin, manindigan sa atin ng may pananampalataya. Ang ating presensya sa mga komunidad na ito ay tumutulong din sa atin na manatiling nakaangkla sa pasasalamat habang gumugugol tayo ng oras na magkasama sa pag-aaral ng Biblia at panalangin. Napakalaga po ng fellowship. Diba? Tayo, pag sinabing fellowship, tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa, na meron tayong pinaniniwalaan na ang Diyos, si Kristo, diba? Doon tayo nagkakaisa na fellowship, talagang napakalaga po na tinatawag na fellowship. But kung wala kang fellowship, ay ikaw ay manghihina. Walang pinag-iba yun sa sa ng mga uling. Diba? Sa kumpulang uling na umapoy. Kung ang isang uling, alisin mo sa ng mga uling, ano mangyari sa kanya? Unti-unti siyang mamamatay. Kaya kailangan po natin ng fellowship sa isa't isa. Huwag po natin kakaligtaan ang fellowship. Ano pa? Pang-apat, na para po paglingkuran ang iba. Yan. Ito po yung service. Diba? Naranasan mo na ba ang sitwasyon kung saan kailangan mo maglingkod nang hindi mo nais na maglingkod? So, parang parang napipilitan. Diba? Dapat kang maglingkod, pero parang ayaw mo. Diba? Sabi niya, kapag naglilingkod ka, binubuksan ng Diyos ang iyong puso upang makahanap ng pasasalamat sa bawat sandali, anuman ang mga bagay na nangyari sa iyong buhay. Ito po yun.
Ang paglilingkod sa iba ay maglilipat ng iyong focus mula sa iyong sariling mga pakikibaka patungo sa pagbibigay ng pag-asa at tulong sa iba. Paano mo pipiliin na maglingkod ngayon? Diba? Kasi ang gusto natin paglingkuran. Tama ba? Pagsilbihan gusto natin para tayo bossy. Gusto natin para tayong hari, no? Pero sabi dito ng Panginoon, napunta ang Panginoong Hesukristo hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang buhay niya para sa nakakarami. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya nga meron tayong mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon para ipaglingkod. Yan ang purpose nun. Amen ba? Yung mga gift na yon na ibinigay sa iyo ng Panginoon, dapat gamitin mo sa Kanya at para sa bawat isa sa atin. Dito na po tayo sa pangwakas. Paano magpasalamat sa mahirap na panahon? Ito ay isang panawagan sa Biblia na magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Pangalawa, alalahanin ang katapatan ng Diyos sa nakaraan o ng kalipas na gumawa siya sa buhay mo at may layunin sa pagsubok at yakapin ang kaloob ng presensya ng Panginoon. Ang paglinang ng isang puso ng pasasalamat sa panahon ng mga bagyo sa buhay ay isang pagpipilian at habang maaaring hindi ito dumating na madali, ito ay magpapalapit sa iyo sa Diyos at magpapaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay nasa tabi mo sa panahon ng bagyo at makakatiyak ka na hindi ka malunod ng nangangalit ng tubig ng buhay. Nang makita ni Pedro ang hangin at mga alon habang nangalakad sa ibabaw ng tubig at nagsimulang lumubog siya, ay sumigaw siya kay Jesus, "Guro, iligtas mo ako." Inabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinila ang kanyang kamay. Isipin kung gaano kalaki ang pasasalamat ni Pedro sa sandaling iyon na nakilala at nakasama si Jesus sa kanyang buhay at kwento. Next slide po. Sabi diyan, gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessing. Ayan po yun. Amen ba? Talagang dapat tayo magpasalamat lagi sa Panginoon. Ito na yung ating mga tanong. Group discussion. Ano ang isang bagay na dapat mong ipagpasalamat ngayon kahit na nasa gitna ng mga challenges o hamon? Ano yung bagay na mapasalamat sa Panginoon? Pangalawa, maaari mo bang ibahagi ang isang pagkakataon na ang isang mahirap na sitwasyon ay nagturo sa iyo ng isang mahalagang aral o nagdala ng hindi inaasahang mga pagkapala? Pangatlo, paano ka personal na nakakahanap ng lakas upang maging mapagpasalamat sa panahon ng mahirap na oras? Mahirap na oras. Iba, darating na yung mga si Bill, darating na. Si Judith, darating na, Nandun na yung nandun yung pangamba mo, Pero hindi pa mahirap yun. Mayroon pa siguro mas higit doon. Na paano ka personal na nakakahanap ng lakas upang maging magpagpasalamat sa panahon ng mahirap na oras. Nawa tayo po ay napaalalanan ngayon na tayo ay magpasalamat sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap sapagkat alam natin ang Diyos ay laging nandyan na handang tumulong, gumabay sa atin. Tayo po ay magsiyoko, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa mga pagsubok na maaring aming inaharap habang kami ay nabubuhay. Kami ay dadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, problema, maaring sakuna o sakit, anumang mga pagsubok na aming dinaranas. Alam po namin na kayo ay laging nandyan, na handang tumulong, handang gumabay. Ang gusto nyo lang kami ay magtiwala at manindigan sa inyo. Magtiwala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, kung sa mga panahon na kami ay hindi nagtiwala sa iyo, na kami ay gumawa ng sarili po namin hakbang sa mga problema na hindi po namin kayang gawin.
Patawad, Panginoon. Tulungan mo kami na laging magtiwala at laging magpasalamat sa anumang sitwasyon ng aming buhay na aming kinakarap. Salamat rin o Diyos sa mga, maging sa mga nanonood rin sa online. Ang inyong dinadalangin ang kayo po siyang magbigay sa kanila ng kalakasan na matutong magpasalamat sa kabila ng mahirap ng mga sitwasyon ng buhay. Kaya salamat po, muli po namin ibinabalik ang papurit pasalamat sa tanging pangalan na Jesus at patnubay na banal na Espiritu. Amen. Amen.